Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, paakyat siya dito sa building nang biglang lumusot itong brake pedal niya. Start ko muna itong makina mga boss para ma-check ko itong brake pedal ni customer. Dahil sa umandar na itong makina mga boss, tapakan ko itong brake pedal niya. Kung makikita nyo mga boss, pag inapakan ko yan lubog siya. Bitawan ko itong brake pedal mga boss, tapos apakan ko ulit yan. Grabe, dikit talaga hanggang flooring. Sabi nga ni customer, nasa second floor siya nung biglang lumubog itong brake pedal niya. Mabuti na nga lang daw, umabot pa siya ng third floor kasi dito siya nagpapark. Pag ganito mga boss, check ko muna itong brake fluid niya. Dito sa reservoir, buksan ko muna itong cap niya. At kung makikita nyo mga boss, meron pa siyang brake fluid, puno pa. Pasensya na kayo mga boss, magalaw itong camera ko dahil nga sa chine-check ko pa lang itong sasakyan kung ano naging problema. Pero dahil nga sa walang tagas ng fluid mga boss, ang problema niyan dito yan sa brake master repair kit niya. Tingnan nyo, tapakan ko ulit itong brake pedal niya, diba? Flooring siya. Ibig sabihin ito mga boss, pwedeng yung repair kit nito o yung piston seal. Bumigay yung goma yan o kaya naman yung brake master cylinder may gas-gas. Switch off ko muna itong makina. Dahil nga kakalasing ko na itong brake master assembly dito sa hydrovac. Unahin kong luluwagan dyan mga boss itong dalawang fitting niya or fluid line. Gagamit ako dyan ng open wrench na number 10. At dahil nga sa maluwag na itong fitting, dito naman ako sa brake master assembly na nakarugtong dito sa hydrovac. Gagamit naman ako dyan ng box wrench sa number 12. Luluwagan ko yung tatlong nut dito sa brake master assembly. At pag maluwag na yung mga nut niyan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong mga nut niya. Bali natanggal ko na isang nut, ito na yung pangalawa. At sa ilalim yan mga boss, ayan yung pangatlong nut. Kailangan kasi matanggal nyo yung tatlong nut dito sa brake master assembly para mabunot nyo yan dito sa hydrovac. At kung makikita nyo mga boss, tatlo na yung nut na natanggal ko dito sa brake master assembly. Isunod ko naman dyan yung dalawang fluid line dito sa brake cylinder para tuluyan ko na makalas itong brake master assembly. Tapos gagamit ako dyan ng snap ring plier mga boss. Tatanggalin ko itong lock ring niya dito sa brake master cylinder. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko. Pudpud na kasi itong lock ring mga boss, kaya sinuportahan ko ng manipis na plastic yan para masikwat ko at madali ko matanggal itong lock ring dito sa brake cylinder. At kung makikita nyo mga boss, natanggal ko na itong lock ring niya dito sa brake master cylinder. Isunod ko naman tanggalin dyan yung stopper bolt na number 10 dito sa brake cylinder. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko. Yan yung stopper bolt ng secondary piston. At dahil natanggal ko na yung bolt, dito naman ako ngayon sa primary piston mga boss. Ayan yung tinanggal ko dito sa brake cylinder. Chine-check ko yan mga boss kung meron siyang damage. At nakita ko nga dito sa piston seal niya mga boss ayan, turo ko ng manipis sa flat screw. Ayan nabungi pala itong piston seal niya mga boss. Kaya ang nangyayari pag tinapakan mo yung brake pedal, yung fluid hindi na maharang nitong piston seal dahil nga sa ayan punit siya. I-zoom nyo na lang mga boss para makita nyo. At dahil nga sa positive na, yung piston seal ng primary piston nabungi siya or napunit na. Kaya nagkaroon ng biglang paglubog dito sa brake pedal. Pero i-check ko pa rin itong secondary piston mga boss para kahit papano magkaroon pa rin kayo ng idea. Sa napansin ko naman dito sa secondary piston niya mga boss, yung piston seal niyan malambot na. Sa nakita ko nga boss, dala ng katagalan kaya bumigay itong piston seal niya Dahil ayon nga kay customer, matagal niya na rin daw hindi napapaservice itong preno niya. Pati itong brake master assembly, hindi niya na rin matandaan kung kailan niya na ipagawa. Pero ang sabi niya, taon na rin daw lumipas. Kaya ang hatol ko dito mga boss, palit ng brake master repair kit kung walang diferensya dito sa brake cylinder niya. Pero check ko muna itong brake cylinder mga boss Kailangan kasi mga boss, ma-check nyo muna itong loob ng brake master cylinder bago kayo bumili ng bagong brake master repair kit. Sa pag-check nyan mga boss, ipasok mo lang yung daliri mo, tsaka mo kapain yung loob ng cylinder kung meron siyang gas-gas. O kaya naman gumamit ka ng flashlight, sipatin mo yung loob niya. Kung meron siyang gas-gas mga boss, mas mabuti palitan mo na lang ng buong cylinder. Kung wala naman, makinis pa, pwedeng repair kit lang o kaya yung piston seal lang mismo. Gaya nito mga boss, okay naman yung loob ng cylinder, wala siyang gas-gas, kaya nilinisan ko lang yan. Sa paglinis yan mga boss, tubig lang na may sabon, tsaka mo ngayon siya banlawan at patuyuin. Pag tuyo na, banlawan mo pa rin siya ng brake fluid para sigurado ka kung meron man naiwan na tubig dyan, hindi makontaminate yung fluid mo. At ito na mga boss yung bagong bili ni customer na brake master repair kit. Bago nyo ilagay yan mga boss, basain nyo muna itong piston seal niya ng brake fluid. Yung primary at secondary piston, kailangan basa ng brake fluid yan bago mo ipasok dito sa brake master cylinder mo. At pag nabasa mo na ng brake fluid yan, pwede mo na ngayon ipasok dito sa brake master cylinder mo itong secondary piston. Pati itong brake master cylinder mga boss, babasain nyo rin yan ng brake fluid.
At dahil nga sa nasa loob na itong secondary piston, gamit ka ng flat screw mga boss, itulak mo itong secondary piston. Tapos itapat mo dito sa butas ng paglalagyan mo ng stopper bolt yung gitna ng secondary piston mo. Yung gitna ng secondary piston mga boss, kung mapapansin mo, dalawa yung piston seal niyan o sa gitna nun mga boss, dun mo ilalagay itong stopper bolt para itong secondary piston hindi siya lumabas. Pag okay na, i-final mo na yung higpit dito sa stopper bolt. Siguraduhin mo lang andyan yung flat washer niyan para hindi siya magkaroon ng leak. At dahil okay na ako dyan mga boss, magbi-bleed muna ako bago ko ilagay yan dito sa hydrovac. Nakita nyo naman, di ba, nilagyan ko ng fluid. Tapos gamit yung flat screw, ipapump ko yung secondary piston para yung hangin dito sa loob ng master cylinder lumabas. Paano mo naman malalaman pag wala ng hangin dito sa cylinder? Nakita nyo naman, tinakpan ko ng daliri ko itong butas ng secondary piston. Mapapansin nyo habang binobomba nyo itong secondary piston, maya-maya lang may lalabas na dyang fluid at matigas na ipump itong secondary piston. Ibig sabihin yan mga boss, wala nang hangin yan sa loob. At dahil okay na yan, isunod mo naman ilagay yung primary piston. Siyempre naman mga boss, paalala ko ulit, dapat basa ng brake fluid yan bago mo ilagay dito sa master cylinder mo. Panigurado lang naman yun mga boss para hindi magasgas yung piston seal mo. At pag nailagay mo na yan sa loob mga boss, lagyan mo ulit ng brake fluid dito sa fluid reservoir. Tapos ipasok mo na ng maayos itong primary piston mo. Dahil ang susunod mo namang ilalagay dyan, itong lock ring nya. Ayan mga boss, yung pinakita ko sa inyo. Sa paglagay ng lock ring mga boss, gagamit ka dyan ng lock ring plier. Kailangan may ipasok mo itong lock ring dito sa gatla ng brake cylinder. Pag okay na yan mga boss, gamit ka ulit ng flat screw. Ipapump mo naman dyan yung primary piston para matanggal yung hangin niya sa loob ng cylinder. Siyempre, lagyan mo muna ng brake fluid bago mo ipump yan. At pag nagsimula ka na magpump mga boss, yung dalawang butas dito sa brake master cylinder, pares mo na sila tatakpan ngayon. Same procedure lang naman mga boss. Pag pinump mo yan, yung butas dito sa primary piston na tinakpan mo, mapapansin mo pag wala na siyang hangin, buong fluid na yung lalabas. At matigas na pag binomba mo. At isa pa sa mapapansin mo na wala na ang hangin yan, itong fluid niya nandito na sa bukana ng butas ng lagayan ng fluid line. Means wala nang hangin yan mga boss. Pwede mo nang ilagay yan dito sa hydrovac niya. Kung mapapansin nyo mga boss, pag gumagawa ko ng brake master, sa baba pa lang binibleed ko na. Alam nyo kung bakit? Para pag inilagay ko na siya dito sa hydrovac, idinuktong ko na yan, mas madali na lang akong magbi-bleed. Pangalawa, alam ko na agad na yung brake master repair kit na inilagay ko, wala siyang problema. Sa paglagay naman ng brake master assembly mga boss, same procedure lang. Kung paano mo tinanggal itong brake master assembly mo dito sa hydrovac, ganun mo rin siya ibabalik. Una, ilagay mo muna itong dalawang fluid line or dalawang fitting niya dito sa brake cylinder. Tsaka mo ngayon higpitan yung dalawang fitting. Ayan mga boss, nakita nyo diba? Hinigpitan ko na itong fitting. At dahil nakaduktong na itong brake master assembly dito sa hydrovac, pwede mo na ngayon ilagay yung tatlong nut niyan dito sa brake master assembly. Basta't siguraduhin nyo maayos yung kapit ng mga nut niyan dito sa thread niya para hindi kayo maka-loose thread. Pasensya na kayo mga boss kung panay ang paalala ko sa inyo pag nagkakabit kayo ng mga tornilyo. Dahil nga sa ayaw kong masira nyo yung sasakyan nyo dahil lang sa kakulangan ng pag-iingat. At kung makikita nyo mga boss, na ilagay ko na itong tatlong nut. Gagamit ka ngayon dyan ng box wrench na number 12 para ipinal mo na yung higpit ng tatlong nut dito sa brake master assembly. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa mga nut dito sa brake master assembly. Hindi pa pwedeng maluwag yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, pwede ka na ngayon magsalin ng brake fluid. Inilevel ko na yan mga boss. At nakita nyo naman kanina mga boss na bleed ko na itong brake master assembly before ko yan nilagay dito sa hydrovac. Pero ibibleed ko pa rin yan at kailangan nyo nang makakasama pag nag-bleed kayo. Siya yung magpapump ng brake pedal, tapos dito ka naman ngayon sa brake master mo, dapat naka-start yung makina mga boss ha, pag nag-bleed kayo. Ipapump ni customer yung brake pedal niya, tapos ikaw naman, after ng ilang segundo, ipatigil mo sa pag-pump, nakadiin sa brake pedal, luwagan mo itong fitting dito sa secondary piston. Nakita nyo, buo na yung fluid na tumapon. Ipump ulit, tapos after a seconds, firmes, dapat nakadiin sa brake pedal, tsaka mo ngayon luwagan itong fitting dito sa primary piston gamit yung open wrench na number 10. Basta lagi nyo tatandaan, pag nag-bleed kayo or nagluwag kayo ng fitting at lumabas na yung brake fluid, higpitan nyo rin siya agad. At kung buo na yung fluid na lumalabas mga boss, tapos yung brake pedal niya naging normal na, bumalik na sa dati yung taas, na kahit nakadiin ka dito sa brake pedal, hindi siya dahan-dahang lulubog, ibig sabihin nun, wala nang hangin dito sa brake master cylinder. Nakita nyo naman, pinunasan ko itong dalawang fitting niya, pati itong brake master cylinder, para pag nag-leak test ako, madali kong makita kung may basa.
At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, i-check ko na itong brake pedal ni customer. At kung makikita nyo mga boss, normal na itong brake pedal niya. Hindi gaya kanina na nakadikit dito sa flooring. Pero para sigurado nyan mga boss, i-road test ko na lang itong sasakyan. Ibaba ko muna itong hood. Siya nga pala mga boss, dahil sa nag-bleed kayo, sigurado nagkulang ng fluid yan dito sa fluid reservoir niya. Kaya bago kayo mag-road test, kung kayo yung gumawa ng sasakyan nyo, i-check nyo muna yung fluid, i-level nyo muna yan. At dahil nga sana i-level ko na itong brake fluid niya dito sa reservoir mga boss, pwede ko nang i-check itong pagkakagawa ko ng preno dito sa sasakyan ni customer. I-atrasabante ko muna yung pag-test na gagawin ko dito sa preno mga boss dahil nga si customer nasa office niya, hindi pa daw pwede abalahin. Pero kung makikita nyo naman mga boss, malakas na yung preno, diba? At dahil nga sa busy si customer sa trabaho, by phone na lang kami nag-usap at sabi niya sa akin, okay na raw yan, hindi na kailangan i-road test. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat sa inyong lahat.